Hi everyone! Magandang umaga, tanghali, hapon at gabi sa inyong lahat. Ako si Lerma Novales Sarmiento, ang writer at author ng aklat na to na pinamagatang Life in 3 Parts. Sa araw na to, ang topic ko ay Propesya 2025. Alam mo ba ang Espiritu Santo ang nagbibigay ng buhay sa tao? Tayong lahat ay tinawag ng Diyos para maging liwanag at asin dito sa mundo. Ang ating misyon ay sumunod sa yapak ni Jesus na maging liwanag dito sa mundo, na magpahayag ng katotohanan. Ipinahayag ni Jesus ang katotohanan ng katawan nating mga tao ay templo ng Espiritu Santo at tayong mga tao ay hindi nabubuhay para sa ating sarili lang. Sinabi ni Jesus na ating parangalan ang Diyos sa ating katawan. Ang Espiritu Santo na hindi natin nakikita ng mata ay ang totoong amang espiritual at Diyos Ama na nagsugo kay Jesus na parating kasama ni Jesus. Ang katawan ni Jesus ay templo ng Espiritu Santo at sinabi ni Jesus, ako ay nasa Ama at ang Ama ay nasa akin. Ang aking mga salita ay hindi nagmula sa akin kundi sa Amang nasa akin. Sinabi ni Jesus na ako at ang Ama ay isa. Sapagkat ang katotohanan, si Jesus ay Espiritu. Ipinanganak sa Espiritu ng Espiritu Santo at ang Espiritu ay Diyos. Kung kaya sinabi ni Jesus na siya at ang Ama ay isa sapagkat parehas silang Espiritu. At yaong mga mananampalataya na ninanais ng Diyos ay yaong mga naglalakbay sa Espiritu at katotohanan. Dito sa ating mundo, maraming mga tao ang mas pinili nilang mamuhay sa kasinungalingan at pagkukunwari, katulad ng mga bakla at tomboy. Tumalikod sila sa Espiritu Santo at mas inibig nila ang kanilang sarili. Na mamuhay sa kasinungalingan at pagkukunwari, na sirain ang templo ng Espiritu Santo ayon sa kanilang kagustuhan. Maraming pamilya ang nawawasak gawa ng maraming mga lalaki o babae na hindi makontento sa kanilang mga asa-asawa ang humihiwalay at kumakabit sa iba. Ang ating katawan ay sagradong tahanan ng Espiritu Santo at bawal sa Espiritu Santo ang pakikiapid, pangangalunya at pagbebenta ng aliw. Yung pamumuhay sa kasinungalingan at pagkukunwari, bawal yan sa Espiritu Santo. Bawal din sa Espiritu Santo ang sumamba ka sa mga rebulto, santo-santuhan at Diyos-Diyosan, at tawagin mong Father ang mga pare, at tawagin mong Holy Father ang Papa ng Romano Katoliko. Sapagkat ang katotohanan, ang Espiritu Santo na hindi natin nakikita ng ating mata, ay ang nag-iisang amang espiritual at Diyos na nagbibigay ng buhay sa ating mga tao. Ang mga pare, honestly, ay mga bulaang propeta na nangahas mangaral ang salita ng Diyos na hindi nila tinanggap ang Espiritu Santo kay Jesus at hindi rin sila pinahintulutan ng Espiritu Santo. Honestly, narito na tayo sa huling panahon. Maraming mga tao ang bulag na hindi nakikita ang katotohanan sa mga aral ni Jesus ng Espiritu Santo ang nagbibigay ng buhay sa ating mga tao. Kung saan nagmula yung evolusyon. Ang evolution of human's life, nagmula yan sa Espiritu ng Diyos. Ang Espiritu ng Diyos ang nagbibigay ng buhay sa tao at sa lahat ng nilikha ng Diyos. Ang Diyos ay Espiritu. Kaya hinihikayat ni Jesus ang tao na maglakbay sa Espiritu at katotohanan at tanging ang kilalanin lang na amang espiritual ay ang Espiritu Santo, ang banal na Espiritu na nanahan sa ating katawan. Sapagkat ang banal na Espiritu ang gumigising sa atin sa araw-araw na siyang parati nating kasama na nagbibigay ng buhay sa atin. Hindi ang mga bulaang propeta na nagkalat dito sa mundo, hindi ang pera na nilikha lang ng kamay ng tao. Maraming tao ang walang pagkaunawa
na ang Diyos ay narito sa ating mundo. Na hinihintay lang ng Espiritu Santo na ang mga tao ay magsisi at magbalik loob sa Kanya para malupig yung kasalanan at babaguhin ng Espiritu Santo ang ating mundo na to na puno ng kaguluhan at kadiliman. Lulupigin na ng Espiritu Santo ang demonyong si Satanas na siyang naghahari-harian dito sa mundo, na siyang kampo ng kadiliman. Ang mga bulaang propeta na nangahas mangaral ng salita ng Diyos, na hindi nila tinanggap ang Espiritu Santo at hindi rin sila pinahintulutan ng Espiritu Santo, mamamatay silang lahat, mamamatay ang kanilang katawan at kaluluwa, at itatapon yun ng Espiritu Santo sa impyerno. Dahil hindi nila ipinahayag ang katotohanan. Na tanging ang Espiritu Santo lang na nananahan sa ating katawan ang dapat lang nating kilalanin na ating Diyos at amang spiritual na siyang nagbibigay ng buhay sa ating mga tao. Narito na tayo sa huling panahon. Ipinahayag din ni Jesus ang katotohanan kung anong magaganap sa huling panahon. Sinabi ni Jesus na kapag nakikita nyo na to, malapit na ang katapusan, yung pagdating ng Diyos. Sinabi ni Jesus na magkakaroon ng digmaan ang mga bawat nasyon. Ang bawat kaharian, magkakaroon ng mga peste, ng mga kalamidad, ng lindol at ng taggutom sa iba't ibang panig ng mundo. Sinabi ni Jesus na huwag mabahala sapagkat ito'y pasimula lamang ng paghihirap ng tao. Hindi pa ito ang katapusan. Sinabi ni Jesus na mahahayag muna ang mabuting balita, ang ebanghelyo ng Diyos, at yun na ang katapusan. Ang Espiritu Santo ay ang siyang Diyos na nagbibigay ng buhay sa ating mga tao. Ang ebanghelyo na ipinahayag ni Jesus. Dahil templo ng Espiritu Santo ang katawan nating mga tao. At kailangan na ng mga tao na magsisi, tumalikod sa paggawa ng masama at magbalik loob sa Espiritu Santo para maligtas ang kaluluwa ng tao na huwag mamatay gawa ng kasalanan. Ang kasalanan ay ang siyang lulupigin ng Diyos at ang kaharian ni Satanas ay magwawakas. Narito na tayo sa huling panahon at bilang isang tinawag ng Espiritu Santo na maging tagapagsalita niya, na sumunod sa yapak ni Jesus, magpahayag ng katotohanan at ipakilala ang Espiritu Santo lang ang nag-iisang Diyos at amang spiritual, na siyang makapangyarihan na may pag-aari ng ating katawan at kaluluwa, ay ang siyang dapat lang nating sambahin at ibigin ng higit sa lahat para ang ating kaluluwa ay maligtas na makasama ni Jesus sa langit. Maraming salamat sa inyong pakikinig at hanggang sa muli. Bye! Thank you!